Ang nakaraan ay mayroong dalawang lalaki na binugbog ng hindi pa nakilalang mga indibidwal. At nakaramdam ng labis na takot itong dalawang lalaki nang naglakad na papalapit sa kanila ang isang indibidwal upang muli silang turuan ng leksyon. Habang isinuot ng tao ang kanyang glove sa kamay ay sinabihan niya ang dalawang lalaki na maaaring umubra daw ang kanilang pananakot dalawa sa mga simpleng tao dito sa imperyo, ngunit hindi ito tatalab sa kanya. At ang labis na ikinatakot ng dalawang lalaki dahil inihayag sa kanila ng indibidwal na simula ngayong araw ay magiging sa kanya na ang lugar na ito. Ang tao pala na nasa harapan ng dalawang lalaki ay walang iba kung hindi itong si Goryo. Natatawa din niyang sinabi sa dalawa na siya na raw ang magpapatakbo dito sa buong lugar. Ito ay magiging Imperial branch ng Uncle Daily Loan Shark. Sa kinaroroonan naman nila Yuri ay makikita sila na naglakbay upang makauwi na sa kanilang kaharian na Briol. Doon ay nag-usap si Yuri at si Hernando patungkol sa pagbukas ni Goryo ng kanyang isa pang branch ng Loan Shark doon sa imperyo. Sinabi pa ni Hernando kay Yuri na inaakala raw talaga niya na titigil na si Goryo sa kanyang ganoon na negosyo matapos kumita ng malaking yaman sa Magranza. Ayon naman ni Yuri na alam niya na isang loan shark ang pinapatakbo ni Goryo, ngunit hindi maitatanggi na magaling talaga siyang magpatakbo ng negosyo, at wala na din mas mahusay sa kanya pagdating sa lihim na pangangalap ng impormasyon sa loob ng imperyo. Sumagot si Hernando kay Yuri na mayroon din daw palang punto kung bakit nagbukas doon si Goryo ng negosyo. Sabay tinanong ni Hernando si Yuri na kung ano na raw ba ang gagawin ng prinsipe kapag nakabalik na siya doon sa kanilang kaharian na Briol. At nagulat si Hernando dahil tinanong lang siya ni Yuri na kung ano raw ba ang kanyang ibig na sabihin, dahil sa ngayon ay ang hukbong alyansa ay nagkahiwa-hiwalay, at ang lahat ng hukbo ay uuwi na sa kani-kanilang mga pinanggalingan. At halos hindi makasagot si Yuri nang muli na naman siyang tinanong ni Hernando na kung ano naman daw ang ginagawa ng dalawa sa kanilang likod, bakit magpasa hanggang ngayon ay sumama pa rin sila sa kanilang hanay. Kaya ipinaliwanag ni Yuri na ang dalawa sa kanilang likod ay parehong mga kilalang master sa kanilang mundo. Sumagot si Hernando na baka sumama lang sila upang kalabanin ng hari sa isang duel. Siya raw ay nangangamba na baka masyadong ma-excite ang kamahalan at masira niya ang buong kastilyo. Sumagot si Yuri kay Hernando na imposible naman daw na mangyari ang ganoon na bagay. Pinahinahon din niya si Hernando dahil magiging abala raw ang kanyang master Moyong Chan sa pagtuturo sa kanya, habang si Sir Jose Arater ay pwede din nilang ipares kay Bernard, basta't magtutulungan ng dalawa ay ayos lang naman siguro. Natuon naman ang pansin ni Yuri sa kanyang unahan dahil pinaalam sa kanya ng mga knight na nakikita na raw nila ang kanilang kaharian. Kaya ngumiti si Yuri na kanyang pinayuhan si Hernando na itigil na niya ang kanyang pag-alala para sa wala, dahil sa ngayon ay magpakasaya muna sila sa kanilang pagbabalik sa kanilang teritoryo bilang mga bayani. Doon ay nagbukas na nga ang tarangkahan ng kanilang kaharian upang makapasok na ang hukbo na pinamumunuan ni Yuri. At nang sila ay nakapasok sa tarangkahan ay bumungad sa buong lugar ang mainit na pagsalubong ng maraming mamamayan. At sa himpapawid ay nagpalipad sila ng hot air balloon upang maghulog galing sa itaas ng maraming mga bulaklak bilang pagsalubong. Si Yuri na pinapanood ang mainit na pagsalubong sa kanila ng mga mamamayan ay masyado siyang natuwa. Sabay natuon ang kanyang pansin sa kanyang likod, dahil napansin niya na ang mga kasama niya na mga kabalyero ay tumigil sa kanilang paglalakad na tila ba sila ay nakaramdam ng hiya. At nagulat si Jared dahil tinawag ang kanyang pangalan ni Yuri, nang nakalapit na si Jared kay Yuri ay masyado siyang nahiya dahil inutusan siya ni Yuri na tanggapin niya ang bulaklak na ibibigay ng babae. Nang hindi pa rin kumilos si Jared upang kunin ang bulaklak ay puwersahan na siyang itinulak ni Yuri upang pumunta na doon. Kaya inis na inis si Jared na kanyang sinigawan si Yuri na kung ano raw ba ang kanyang ginagawa, samantalang ang babae sa kanyang harapan ay tinawag ang kanyang pansin. Nang narinig yun ay mas lalong nakaramdam si Jared ng hiya na hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Masaya pa na tinanong siya ng babae na kung maaari raw bang yumuko muna siya ng sandali. Nang nakayuko na si Jared ay tinanong niya ang babae na kung ganito raw ba na pagyuko ang kanyang hinihiling. At ang labis na ikinahiya ni Jared dahil bigla na lang isinabat sa kanyang leeg ang bulaklak bilang pagpapasalamat. Dahil dito ay bahagyang bumahing si Jared na kanyang sinabi sa babae na siya raw bilang knight ay ginagawa lang ang kanyang tungkulin. Sila Laurent at ang iba pa ng kanilang nakita ang kilos ni Jared ay lubos silang humanga na kanilang pinuri si Jared.
Nang narinig ni Jared ang papuri sa kanya ng iba pang mga knight ay masyado siyang nainis na kanya silang pinapatahimik, tinanong din siya ng kanyang mga kasama na kung ito pa raw ba ang unang beses na binigyan siya ng bulaklak ng isang babae. Si Yuri na nakikinig sa pagtatalo nila Jared at ang iba pang mga knight ay hindi niya mapigilan na matawa. Sa kabila ng kasiyahan ay mayroon namang tumawag sa pansin ni Yuri. Ito ay walang iba kung hindi si Count Sedor na naglakad papalapit upang batiin si Yuri sa kanyang pagbabalik. Sinaad ni Count Sedor kay Yuri na masaya daw siya na nakabalik ng ligtas ang ikatlong prinsipe, at nabalitaan din niya na mayroong malaking ambag ang prinsipe doon sa hukbong alyansa. Sumagot si Yuri kay Count Sedor na nagtrabaho lang siya ng mabuti kasama ang iba pa doon sa hukbong alyansa. Pinaalam din ni Count Sedor na gusto lang daw niya na pasalamatan ng personal ang ikatlong prinsipe kaya siya na mismo ang pumunta dito sa kastilyo ng maharlikang kaharian. Sabay yumuko si Count Sedor sa harapan ni Yuri, na kanyang sinabi na ang mga orc ay habang buhay niyang kaaway, kaya taos-puso talaga siyang nagpapasalamat sa lahat ng ginawa ng prinsipe. Sa pagpapasalamat ni Count Sedor ay ngumiti si Yuri na kanyang iniisip na hindi daw niya alam na matatagpuan pa ng matandang kabalyero na ito ang tunay na kapayapaan sa hinaharap, ngunit itong si Count Sedor ay isa sa mga kalasag ng kanilang kaharian na Briol. Ang tanging paggalang lang na maipapakita niya sa kagalang-galang na kabalyerong ito na ginugol ang buong buhay sa pagbabantay sa hangganan ay tulungan ang kanyang kamatayan na bigyan siya ng isang ganap at marangal na wakas sa kanyang paglalakbay. Sabay sinabi ni Yuri kay Count Sedor na ang kanya raw tungkulin sa buhay ay hindi pa nagtatapos, kapag matagpuan na daw niya ang tunay na kaaway ay malamang yun na ang magiging huling laban ni Count Sedor. Inalok din ni Yuri si Count Sedor na kung gusto raw ba niyang sumali sa kanya na hanapin ang totoo nilang kalaban, sumagot si Count Sedor kay Yuri na isa raw karangalan para sa kanya ang tulungan ang kamahalan. Nagpasalamat din si Count Sedor kay Yuri dahil sa paglaan niya ng kakaunting oras sa ganitong usapin. Kaya pakiusap pumasok na ang kamahalan sa kastilyo, dahil nandoon naghihintay na sa loob ang mahal na hari maging ang iba pang prinsipe sa muli niyang pagbabalik sa kaharian. Makalipas ang ilang sandali ay makikita ang hari na si Fury Briol na nagbigay ng talumpati sa muling pagbabalik ni Yuri sa kanilang kaharian. Sinaad pa niya sa lahat ng mamamayan na karaniwan ay iniiwan na lang niya ang ganitong okasyon sa mga prinsipe ngunit sa pagkakataon na ito ay wala na siyang magagawa. Dahil sa ngayon ay muling nagbalik sa kaharian ang dati nilang pasaway na ikatlong prinsipe na nakikipaglaban para sa kaharian. Siya ay bumalik sa kanilang kaharian dala ang kahanga-hangang tagumpay. Matapos magsalita si Fury Briol ay nagsalita si Yuri sa lahat na ang lahat raw ng kanyang tagumpay ay pinaghirapan nilang lahat ng sabay-sabay. Masaya na tiningnan ng hari si Yuri na kanyang binanggit na sa huli ay nagiging maasahan din ang ikatlong prinsipe. Doon ay naglakad na si Fury Briol upang lapitan si Yuri, at nang siya ay nakalapit na kay Yuri ay napansin niya na mas tumangkad pa si Yuri mula nung siya ay umalis sa kaharian. At naging seryoso ang tingin ni Fury Briol na kanyang sinabihan si Yuri na nag-uwi din daw pala siya ng isang kawili-wiling bisita. Ang tinutukoy ng hari na kawili-wiling bisita ay walang iba kung hindi si Moyong Chan. Kaya pinaalam ni Yuri sa mahal na hari na ang tao raw na ito ay isang tao na hindi dapat basta-bastang maliitin. Natatawa din na sinabi ni Yuri na maging ang kanya raw ama ay baka maaari na niyang matalo, sumagot ang hari habang napabuntong hininga na imposible ang kanyang sinabi, dahil marami pa siyang mga bagay na dapat na matutunan. At ang labis na ikinabigla ni Yuri dahil biglang itinaas ng hari ang kanyang kamay na mayroong hawak-hawak na isang bote ng alak na nagsaad sa lahat ng tao na ngayon ay nandito sa kanilang harapan ang dakilang bayani na nanguna sa kanilang lahat patungo sa tagumpay. Binigyan din niya ng hudyat ang lahat ng tao na silang lahat ay bigyan ng mainit na pagbati ang kanilang dakilang bayani. Dahil dito ay isa-isang binuksan ng mga mamamayan ang bote ng alak na kanilang hawak-hawak, at sabay kanilang binasa si Yuri ng alak na ikinabigla naman ni Yuri ang ginawa ng lahat ng mamamayan. Makikita sa mukha ng mga mamamayan na silang lahat ay masaya na kanilang binati si Yuri sa kanyang pagbabalik. Maging ang iba pang mga knight ay hindi din nakaligtas sa maraming alak, kaya ang tangi na lang nilang ginawa ay matawa at ramdam din sa kanilang kilos na sila ay natuwa sa mainit na pagbati sa kanilang pagbabalik sa kaharian. Nang basang-basa na si Yuri ng alak ay tinawanan siya ng kanyang ama, kaya napahawak na lang si Yuri sa kanyang buhok na kanyang tinanong ang kanyang ama na kung sino ang nagplano nitong lahat. Ipinikit ng hari ang kanyang mga mata sabay sabi na hindi niya sasabihin kung sino ang nagplano nito,
dahil sinasabi ng tao na nagplano nito na kapag ito raw ay malaman ni Yuri ay pipilitin niya sila na sumama sa kanya. Nang narinig yun ay masyadong nainis si Yuri dahil isang tao lang daw ang maglakas ng loob na magsabi ng ganitong bagay habang mayroong masamang binabalak. Doon ay sinigawan ni Yuri ang ikalawang prinsipe na si Joshua na kanya naman itong ikinagulat dahil nalaman na ni Yuri na siya ang nagplano ng lahat ng ito. Kaya agad siyang tumakbo ng mabilis dahil hinabol siya ni Yuri upang parusahan sa kanyang mga ginawa. Sinisigaw pa ni Joshua na isa lang naman itong welcome party, bakit niya siya hinahabol. Sa gitna ng kaganapan ay nandoon sa unahan si Ina na pinapanood ang muling pagbabalik ni Yuri sa kaharian. Kanyang iniisip na parang kahapon lang daw ang mga nangyari noong panahon na palagi na lang nanggugulo si Yuri. Tunay nga raw talaga na lumaki na isang marangal na lalaki ang mahal na prinsipe. Makalipas ang ilang mga oras ay ipinakita sa eksena ang training ground, maririnig dito ang malakas na ingay ng isang tao na nagsasanay. Ito ay si Yuri na sumisigaw dahil pinaparusahan lang siya ng guro na kanyang kaspareng. Ang kanyang kaspareng ay walang iba kung hindi itong si Moyong-chan na binigyan ng malaking bukol sa ulo si Yuri. At nakaramdam ng pagkadismaya si Moyong-chan sa kanilang sparring dahil masyado raw mahina si Yuri, samantalang sa kanilang likod ay tahimik na pinapanood ni Ina na pinapahirapan si Yuri sa sparring. At nakaramdam ng inis si Yuri dahil nagsaad sa kanya si Ina na masyado raw magulo ang prinsipe, siya raw ay nakakadismaya, inaakala pa naman daw niya ay magiging isa na siyang kahanga-hanga. Sumagot si Yuri kay Ina na ang tao na kanyang kaspareng ngayon ay isa sa 10 pinakadakila sa kanilang kontinente, hindi lang halata sa kanyang hitsura. Doon ay nagmamakaawa si Yuri kay Moyong-chan na alam daw niya na napagkasunduan nilang dalawa na mag-sparring, ngunit kinakailangan raw ba talaga na gawin nila ito ngayon. Sa ngayon ay pinagdiriwang ang piging at basang-basa pa siya ng champagne, pero hindi nakinig si Moyong-chan sa pagmamakaawa ni Yuri, bagkus kanya lang itong pinapatahimik. Natatawa pa na pinaalam ni Moyong-chan kay Yuri na ang isang swordsman ay dapat palaging handang bunutin ang kanyang espada, kahit kailan o kahit saan. Bago sila muling mag-sparring ay tinanong muna ni Yuri si Moyong-chan na hindi ba't makikipag-sparring ang kanyang master sa kanyang ama. Sumagot si Moyong-chan kay Yuri na kanilang napagdesisyonan na sa kinabukasan na lang silang dalawa mag-sparring. Inihayag din ni Moyong-chan kay Yuri na ngayon ay siya muna ang kanyang makaka-sparring. Dahil dito ay halos naging bato ang buong katawan ni Yuri, hindi raw talaga siya makapaniwala na gaya ng dati ay wala pa rin ingat ang kanyang guro. Kaya naglakad na si Yuri upang dumistansya kay Moyong-chan, at nagtanong din siya na ang ibig raw bang sabihin ng kanyang master ay dapat niya itong seryosohin, na pinasangayunan naman ni Moyong-chan ang tanong ni Yuri, dapat raw na gamitin ni Yuri ang kanyang eternal cultivation method. Nang nakapaghanda na si Yuri ay hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang espada, at natatawa niyang sinabi kay Moyong-chan na kapag siya raw ay matalo sa kanilang sparring ay sasabihin niya ang lahat sa kanyang ama. Sumagot si Moyong-chan kay Yuri habang nagpapalabas ng kapangyarihan na apoy sa kanyang katawan na hindi raw talaga siya makapaniwala na kinuha niya bilang disciple ang tao na katulad ni Yuri. Kasunod nito ay tumakbo na ng mabilis ang dalawa upang maglunsad ng kani-kanilang atake. At nang nagkabanggaan na ang kanilang mga espada ay nakangiti sila na tiningnan ang isa't isa. Makikita silang dalawa na nagpapalitan ng kani-kanilang mga atake, halata sa bawat kilos ng dalawa na ayaw nilang magpatalo sa kanilang sparring. Si Ina na pinapanood ang sparring ng dalawa ay labis siyang nagulat dahil ibang-iba na ito kumpara sa kanyang mga nakita kanina. Sinabihan din ni Moyong-chan si Yuri na hindi na din daw masama ang kanyang galaw na ipinakita sa kanilang sparring. Makikita ang espada ni Yuri na ito ay binabalutan ng puting mana, sabay kanyang ginamit ang pamamaraan niya sa mana method upang tapatan ang mabibigat na atake ni Moyong-chan. Nang nakita ni Moyong-chan ang pamamaraan ni Yuri sa mana method ay bahagya siyang napatigil sa kanyang kilos na lubos na humanga.